Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa madilim na conference unit ng Eagle Black Bureau, nakatutok ang atensyon ni Rourke sa sinasabi ng kanilang command leader. Sa nakalipas na isang oras, nagawa ni Agent Hawk na makuha ang tamang mga koordinado mula sa core dumps na isinumite ni Agent Professor noong gabing iyon. Sa tingin nilang lahat, nakuha na nila ang tamang lokasyon kung saan matagal na nanatili si Joko Mendez bago ito nawalang parang bula 3 linggo na ang nakararaan. Ngunit nahihirapan siyang mag-focus. Mahalaga na, bilang Agent Wire, nasa tamang pag-iisip siya sa bawat sandaling nasa loob siya ng Eagle Black Bureau property. Ang problema, mula noong matanggap niya ang tawag ng kanyang kapatid na muling nakikipag-date si Cassie. And this time, totoong date na. Kasama ang isang taong hindi kilala ng kanyang kapatid, nahirapan na siyang mag-focus sa kahit ano. Nagsisimula na itong lumitaw. 2 beses na siyang nagkamali sa maliit na task na kailangan niyang gawin sa opisina. 2 beses na rin siyang nagpas sa pinag-uusapan. Maaaring pwedeng idahilan niya na kulang silang lahat sa tulog, pero alam niyang hindi iyon ang kanyang problema. Ginugulo ang isip niya ng isang babae. Ni hindi pa man niya kasintahan o kaya ay asawa ito. But look how she was affecting him. Lalo na siguro kung kasintahan na niya ito. Narinig niya ang tawag ni Gray, ni Agent Hawk, sa kanyang pangalan. He snapped into attention. Yes? Makipag-coordinate ka kay Agent Professor pagdating niya mula sa field. Papalitan ka muna niya sa computers ng ilang araw. Pwede ka na munang umuwi. Sandaling nakadama siya ng kahihiyan. Nahahalata na ba ni Gray na wala sa trabaho ang kanyang isip? Higit sa anumang bagay, ito talaga ang kailangan niya. Hindi pa talaga siya handa sa kahit anong personal na relasyon sa isang babae. Tama, sagot niya. Ang ginawa mo sa homing device na iyon ay kahanga-hanga, Agent Wire, narinig niyang sabi ni Chief Eagle sa isang gilid ng conference room kung saan tahimik na nakikinig ito sa proceedings. Kung hindi dahil doon, hindi natin hawak ang mga coordinates na to ngayon. Hindi niya alam kung matutuwa siya o hindi sa papuri. May nangyari sa homing device, nagbibigay ito ng signal, ngunit hindi ito real-time. Dahil dito, hindi nila matukoy ng eksakto kung nasaan na talaga si Agent Ghost. Ang alam lang nila ay gumagalaw siya at buhay pa. Tinanguan na lamang niya ang chief, tama. Pagkatapos ng briefing ay nagtungo siya sa Central Communication Unit kung saan natagpuan niya si Professor, ninisyan siya nito. Oo, mukhang pagod na pagod ka, anito. Inaalipin ka ba nila rito? Kapapanganak lang ng misis ni Agent Bug kaya ako nang naiwan, sabi niya habang naupo siya sa isang swivel chair. Pumindot siya ng mga keys sa keyboard upang mag-printout ng mga dokumento. You'll need all of these para sa debriefing mo with Chief. Nakatutok ito sa sariling monitor nito. Sa tingin nila ay narito ngayon si Joko. Umiling siya, napapatiimbagang. Not anymore. May mga agents na sa mga sites na yan. They reported 0 ghost visibility. Tumingin ito sa kanya. What's wrong? Nagbuntong hininga siya. Saka siya napailing. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa homing device na iyon. Bakit palaging nahuli ang feed ng signal? Simula nang magpadala ito ng Save Our Ship signal, hindi na naging accurate ang oras ng report. Hindi ko maisip na susubukan ni Joko na tanggalin ito. May magagawa ka ba? I'm already trying. Pero wala pa ring result. Maybe you need to go home and take a rest, marahang mungkahin ito. Napatingin siya rito, saka nagbuntong hininga uli. Hindi siya hangal para itanggi rito o sa kanyang sarili ang pagod na kanyang nararamdaman. Sa uri ng trabaho nila, ang ganitong klase ng pagtanggi ay maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan. Tama ka, sang-ayon niya habang ikinikiling ang kanyang ulo sa magkabilang tabi. Masakit na ang kanyang liig mula pa noong nakaraang linggo. Kinuha nito sa printer ang mga na-print na documents. Ako na nang bahala rito. Bug will be coming in tonight. Umuwi ka na at kung may problema, tatawag na lang ako sa phone mo. Hinubad niya ang headgear. Thanks, Professor. Ibinaba niya sa harap nito ang kanyang mga notes. That could help. Tumango ito. Salamat. Nakasubsob na sa trabaho ang ulo nito nang lumabas siya ng kwarto. Nang sumakay siya sa kanyang kotse ng gabing iyon, he already had in mind to go home.
Pero hindi niya alam kung bakit ang direksyong tinugpan niya ay ang direksyon patungo sa gates ng mga Elizalde. Ang unang-unang gusto niyang makita pagkalabas niya sa pagkaburo sa headquarters ng 2 linggo ay si Cassie. Kung hindi man siya magtagumpay na makita ito, iyon man lang maramdaman niya ang presensya nito, ang matanaw niyang bukas ang ilaw sa likod ng mga bintana ng kwarto nito ay sapat na para sa kanya. Ang problema, nang dumating siya sa labas ng bahay ng mga ito ay patay ang lahat ng ilaw sa kwarto ng dalaga. Naalala niyang sa tawag sa kanya ng kapatid kanina, 3 araw na raw na pumapasok sa office ng daddy nito ang dalaga, at sa gabi ay lumalabas kasama ang isang Brandon Ledesma. Nasa labas pa ba ito ng mga sandaling iyon at nakikipag-date? Nakadama siya ng masakit na damdamin sa kanyang dibdib dahil sa kanyang naisip. Ang mabalitaan niya iyon mula sa kanyang kapatid kumpara sa umupo siya rito at maghintay habang kasama ni Cassie, ang ibang lalaki ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inaasahan. Sa totoo lang, hindi niya inisip na masasaktan siya kahit kaunti. Hindi niya masisisi ang dalaga kung sakaling maisip nitong ibigay ang atensyon nito sa ibang lalaki pagkatapos na ibitin niya ito na wala man lang ni isang salita tungkol sa kanilang huling na pag-usapan. At sa totoo lang, kung mayroon pa talaga siyang kahihiyan, hindi niya dapat ipakita ang sarili niya sa kanya sa ngayon. Hindi siya pwedeng magpatumpik-tumpik sa kanyang pagdedesisyon. Tuloy ay nadadamay ang dalaga sa mga maaaring masaktan niya. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa malayo at ilang sandaling nag-isip siya. Ano ba talaga ang kanyang gagawin? Ang daming kailangang gawin sa headquarters, mga bagay na hindi lang basta responsibilidad para sa kanya. Ito ay trabaho na magpoprotekta at magliligtas ng buhay. Kung pagbibigyan niya ang panghihina ng kanyang damdamin at ang tawag ng kanyang puso, isasalang niya si Cassie sa isang relasyon kung saan hindi siya maaangkin nito ng lubos. Not really. Not ever. Handa ba niyang isabak sa ganoon ang dalaga? Handa ba niyang harapin ang paninisi nito? Na ipinasok niya ito sa isang sitwasyong hindi nito magagawang makontrol? Bago niya magawang sagutin ang tanong na iyon ay natanaw niya mula sa malayo ang headlights ng isang parating na sasakyan. At bago pa siya makayuko para hindi siya makita ay nakita niya sa side mirror na tumigil ang kotse sa tapat ng gate ng mga Elizalde. Sa pinto ng driver's seat ay bumaba ang isang lalaki. Lumigid ito sa front hood at binuksan nito ang pinto sa kabila. Mula sa loob ay lumabas ang bahagyang sumusuray na si Cassie. Tanging pagpipigil na lang ang nagawa niya upang hindi lumabas ng kotse at ilayo ang babae mula sa pagkakahawak ng ibang lalaki. Nakadama siya ng sama ng loob at matinding sakit sa kanyang kawalan ng kwenta habang pinanonood niya ang pagtatawanan ng dalawa habang inaalalayan ng lalaki ang dalaga palapit sa gate. Bumukas ang maliit na inner gate sa isang gilid at lumabas ang isang babae. Inilipat ng lalaki si Cassie sa mga bisig nito. Sandaling nag-usap pa ang dalawa bago binalikan ng lalaki ang bag ni Cassie sa kotse nito. Saka nag-angat ng baba ang dalaga at hinalikan sa pisngi ang lalaki. It was just one kiss on the cheek. Pero ng mga sandaling iyon, sa kabila ng katotohanang nagsalo na sila ng halik sa mga labi ni Cassie, pakiramdam niya ay mas maswerte pa rin sa kanya ang estrangherong lalaki. Dahil taglay nito ang mabuting regards ng dalaga. Dahil napapasaya nito si Cassie, hindi tulad niya. Nanatili siya sa kanyang sasakyan hanggang sa magsara ang gate at umalis ang date ng dalaga. Sa huli, binuhay niya ang makina ng kanyang kotse at ibinaling iyon sa pinanggalingan niya kanina. Saka siya nag-drive palayo. Nagkita na ba kayo ni Kuya Rourke, Cassie? Narinig niya ang tanong ni Min mula sa kabilang dulo ng linya at magkakasabay na gulat, tuwa at sakit ang naramdaman niya dahil doon. Dumating na siya kailan pa, tanong niya rito. Sandaling nagbantuyot ang dalagita sa kabilang linya. 2 days ago na. Sa 3 damdaming kanyang naramdaman, naging pinakamatindi ang sakit. Ni hindi man lang tumawag ito, ni hindi man lang nagpakita. Ni anino nito, hindi man lang nagmulto sa kanya. Ang sama-sama ng kanyang loob. Napakurap siya nang biglang tumutok sa papel sa harap niya ang kanyang mga mata. Naitusok niya nang naitusok doon ang matulis na lapis na katatasa pa lamang niya at ang tunog niyo ng mabutas ang nakapagpamalay sa kanyang ginagawa. Binitiwan niya ang lapis at nagpilit siyang tumutok sa kanyang kausap. Hindi pa kami nakakapag-usap. Ni hindi ko nga alam na bumalik na siya, anya. Siyempre. Kaya pala laging mainit ang ulo. Ano mainit ang ulo? Marahil kasalanan ko ito. Inasar ko kasi siya sa phone the day before he came home na mayroon ka ng ibang idin-date. Aywan ko kung ano ng connection on but he came home the same day. Pero kung hindi ka naman niya pinuntahan, hindi ko makita ang point kung bakit bigla na lang na ang lahat ng nakakausap niya, nasisigawan niya. Nagpatuloy ito sa pagkukwento kung paanong sa unang pagkakataon sa buhay nito ay nakita nitong napaiyak ng kuya nito ang kusinera,
habang nilalagnat naman siyang nag-isip sa posibilidad na maaaring sinubukan siyang puntahan ni Rourke. Ngunit wala siyang maisip na dahilan kung bakit hindi siya nakontak nito. Maliban na lang kung siya mismo ang nagdesisyong huwag na lang siyang kausapin. Ano sa palagay mo ang problema talaga ng kuya mo? Putol niya sa sentimiento nito. Obvious ba, walang gatol na sabi nito. E di ikaw. Ako. Ikaw na rin ang may sabi, hindi pa kayo nakakapag-usap. Then that's the problem. Hindi ako kundi siya ang may alam na dumating na pala siya. Bakit ako ang gagawa ng paraan para makapag-usap kami? Obviously, kung gusto niya akong makausap, sana itumawag na siya. Ilang sandaling natigilan din ito. Ano nga kaya ng problema ng kapatid kong yun? Parang ang daming drama niya ngayon sa buhay. Hindi ko na rin siya maintindihan. Alam mo, isa lang naman ang ibig sabihin ng hindi paglapit sa akin ng kuya mo. He really doesn't want me. Kaya bakit ko naman ipipilit ang sarili ko sa kanya? Diba? Kasi, kung talagang hindi kanya gusto, bakit tuwing mababanggit kong lalabas tayo, para siyang kuniho na nang hahaba ang liig sa pakikinig? Hindi pa tayo lumalabas since. I know. You know me, gusto ko lang makasiguro. Tapos, every time, make up na ikaw ang kausap ko sa phone instead na ang pinsan mong cute, hindi siya umaalis sa malayo. Tapos, kapag sinasabi kong lumabas ka with that guy, yung friend mo, biglang nagdidikit ang kanyang eyebrows. Tapos, yun na nga, maya-maya may iyak na rito. Alam mo, hindi naman talaga sa hindi ko na siya naiintindihan. Sa tingin ko, siya mismo ang hindi na nakakaintindi sa sarili niya. Kung ganoon, tigilan mo na ang paglalaro sa kanya, sermon niya rito. Min, ang huling bagay na gusto ko ay magustuhan ako ng kuya mo dahil lang sa mga ginagawa mo para hanapin niya ako. Nasaan naman ang pride ko ron? Sa kabilang linya, parang nagulat na humingal ito. Pride? Sa nag-iisang salitang iyon, halatang-halata ang pagtatampo nito. Alam mo kung ano talaga ang pinakamalaking problema niyong dalawa ng kuya kong baliw. Yung pride niyo ang tataas. Bakit ba kasi matanda na kayo pareho pero hindi pa kayo makagawa ng paraan na makapag-usap kayo? Narinig niya ang tinig nitong nagsalita ng malayo-layo sa auditibo ng telepono. Kuya, pwede ba, huwag ka nang magtago riyan? Alam ko namang nakikinig ka. Here's the phone. Kung gusto mo siyang kausapin, she's just a phone call away. Bumalik sa kanya ang tinig nito. Wait for him, kakausapin ka niya. Hindi naman siguro siya ganoon karude para magtago pa siya kahit bistado na. Narinig niya ang auditibo na ibinabasa kung saan. Naghintay siya. Pakiramdam niya, nasa kanyang lalamunan ang kanyang puso habang naririnig niya ang mga kaluskos sa kabilang linya. Ang lumalayong mga yabag pagkatapos ay ang palapit. Narinig niya nang iangat ang telepono pagkatapos ay ang mababang tinig ni Rourke. Cassie. Oh my God, it's really him. Hi. Narinig niya ang malalim na paghinga nito sa kabilang linya. Do you want to talk? Pakiramdam niya para siyang sinampal sa mukha. Hindi siya agad nakasagot dahil hindi niya gustong marinig nito ang talagang gusto niyang sabihin. I mean, okay lang ba kung you'll talk to me? Hindi ka ba galit? Oh. Was that what he meant? Napapikit siya sa relief. Bakit naman ako magagalit? Malinaw naman, di ba? Hindi mo ako tinawagan o pinuntahan para makausap. Ibig sabihin niyan, hindi mo talaga ako gusto. Oh, gusto kita. Sobrang gusto kita. Napalunok siya. Kung ganoon, ano ang problema? Hiling niya, hindi sana nito maramdaman sa tanong na iyon ang nararamdaman niyang kaba, excitement, at pananabik dito. Pero kung sakali mang maramdaman nito ang mga damdaming iyon sa kabilang linya, wala na siyang magagawa. Nang mga sandaling iyon, desperada siyang magkaunawaan sila. Parang handa na nga yata siyang isuko ang kanyang pride, gaya ng sinabi ni Min kanina. Sa halip na sagutin nito ang tanong niya ay iba ang sinabi nito. Can we talk somewhere else? Busy ka ba? Namilog ang kanyang mga mata at sa mga salitang bumubuo ng isang panibago na namang report na ginagawa niya para sa kanyang daddy. Nang mga sandaling iyon, ni hindi niya magawang mabasa ang mga salitang nakikita niya sa screen. I'm not busy. Are you sure? Yes. Isinara niya ang laptop at ibinaba sa ibabaw ng kama. Nasaan ka? Dito sa bahay. Susunduin kita in 20 minutes. Ni hindi na niya tinangkang magreklamo pa na napakabilis niyon para mapaghandaan niya ang pakikipagkita rito. She was already getting out of bed. I'll be ready. Nang nakapagpaalam na ito at naibaba na niya ang auditibo ay patungo na siya sa direksyon ng banyo, nagsisimula ng hubarin ang suot niyang damit pambahay para mag-shower.
Mga ka-Felicidad, mukhang magiging intensyonal na ang pagkilos ni Rourke, habang si Cassie ay mapapaharap sa isang emosyonal na paghaharap na matagal na niyang hinihintay. Magkakaroon ng pagkakataon ang dalawa na linawin ang kanilang nararamdaman, ngunit isang revelasyon ang maaaring makapagpabago ng lahat. Abangan natin ang susunod na kabanata.